At yun na nga, gagawa tayo ng part 2 para ipaliwanag pa sa inyo yung shorting lalo na doon sa mga first time makaka-experience nito dahil after so many years nga, ngayon lang magkakaroon ng shorting dito sa PSE or sa ating Philippine Stocks Exchange. So galing yan dito sa video na yan. Kung hindi nyo pa napapanood, this is the part 1. Yan, ito yung thumbnail niyan. At i-discuss natin to gamit yung mga trade sample natin from US. Syempre, doon tayo kasi nagte-trade ngayon sa US stock market. Wala pa nga kasing shorting sa Pilipinas. Hindi pa siya available ngayon. Darating pa yan next week, October 23. So siguro kung late nyo to napanood, ay meron ng shorting sa Pinas. Pero ang trade sample muna natin hanggat wala pa akong specimen sa Pinas niyan. Pero ang gagawin natin trade sample ay itong dalawang trade natin noong October 11 on SPY and Tesla. So we made $1,000 on Tesla, $1,200 naman on SPY. Didiscuss ko yan later. And of course, kung gusto niyo pa maunawaan paano yung shorting na yan, yung mga strategy, ano yung mga tinitingnan ko, ba't ako nag-take ng short, sisingitan ko yung video na ito ng live recording sa aming trading room sa Ascension. So kung magjo-join kayo sa Ascension, ganito yung expect nyo. Sa room, meron tayong guidance at meron tayong mga key levels na tinitingnan sama-sama. So check nyo na lang kung trip nyo yung Ascension dito sa aking website, moneygrowers.ph, and yung ating mga kasamang estudyante dyan. And of course, sa dulo ng video, yon tayo ay magsisimula ng raffle, no? Para dun sa t-shirt na pinapamigay natin sa ating giveaway ng shirt. So anyway, haba na yung panimula na yan, start na tayo. So yun na nga, na-explain ko naman yung basic ng shorting na kailangan natin muna magbenta bago tayo bumili. So meron tayo munang hihiramin na shares dito para ibenta. Ayan yung importante. We're going to borrow. Kailangan natin mag-locate ng mga available na shares para ibenta muna natin. So kumbaga sa process ng pag-take ng long trade or yung buy and sell natin na buy low, sell high, dito nga magsisimula tayo ng sell high muna and then buy low. So as you can see, this is my entry area. Ito sa taas. Tapos nung bumagsak or nag-depreciate yung price, doon ako kumita. Yan. That is the process of shorting. So sa particular na trade na to, magkano yung capital na ginamit natin? We use $4,200 na capital. And then ang return nga sa atin ay $1,282. Ang duration ng trade na to, gaano lang ba natin kabilis tong tinake? Starting from 9:40 hanggang 10:15. So 25 minutes lang yung trade na ito. So this is day trade. Ganyan din naman i-expect nyo sa Pilipinas kung gagalaw ng mabilis according sa favor ninyo. Okay? And then sa next trade naman natin, same as you can see, nagbenta tayo sa taas, we short the stock, tas nag-cover tayo sa baba or bumili tayo dito sa pagbagsak ng presyo niya. Ang capital na ginamit natin for this particular trade ay $3,400. Ang return natin is $1,000. So, ang duration nito, nag-start tayo 9:45. Umexit tayo ng trade ng 10:03. So, ilang minuto yan? 18 minutes yung trade duration nito. At sa mga nagtatanong, ang taas pala sir, $3,400. Ibig sabihin ba, pag natalo ko sa trade na yun, $3,000 yung mawawala sa akin? Pag pinaabot mo ng $3,000, pag hindi ka nag-take ng stops. So, meron tayong mga strategies kung saan lang natin ilalagay yung risk. So, ang risk area ko was at this area lang, sa point na ito. Ang magiging risk ko lang sa trade na ito is $300 to $500. Kahit magkaroon siya ng slippage. $300 if mag-exit agad ako ng gamit ay tight stop. So, yan ay mga strategies natin nakapaloob na mga tinuturo din naman natin. Sa mga previous video, mayroon yan. And yung mga strategies na ito, yan, i-discuss ko naman yan din later, no? Yung live na trading nga natin sa second part ng video na to. Pero again, ang gusto nating i-highlight ngayon is paano nga ba ginagawa yung shorting na yan. Gamitin natin yung current platform ko. Ito yung ginagamit natin sa trading challenge natin. This is a TradeZero Pro na platform. Ang gusto nating i-highlight ay ito. Dito kayo magmasid ito. Lakihan ko ng konti para hindi masyado ma-distract sa ibang drawing na yan. As you can see, this is Meta. Or ngayon, as Facebook, doon natin siya mas kilala. So, as you can see, pag tinignan mo rito sa tabi niya, may nakalagay na maliit na, hindi pala kita, sorry. Yan. May maliit na color red, LR nakalagay. So, pagka may nakalagay na ganyan, hindi siya readily available para i-short natin. Punta naman tayo sa mga mas, big time, mga mabibigat pa na stock. Yan. Nvidia. Ito nakalagay S. Ibig sabihin ng S, shortable siya.
So gaya ng sabi ko sa part 1 ng video na ito, meron lang tayo mga limited na stocks na pwede nating i-take at i-short. Now, sa Pilipinas, ang nakalagay doon ay yung mga mid-cap at saka yung mga dividend yield. Yan. Tsaka yung, syempre, yung ating top 30 sa index natin. So, ito pa lang yung pwede nating i-short. Hindi lahat ng stock ay pwede mong i-short o pwede ka magbenta doon sa taas tapos magko-cover ka sa baba. Kasi kailangan nga natin mag-borrow muna, humiram muna ng stock sa iba. Kasi paano ka magbebenta kung wala kang hawak ng stock? No? Kailangan mo muna manghiram. So ito, readily available siya. Yung Meta, kung gusto mong i-short, pwede naman. Manghihiram ka nga lang muna. Okay, so let's say, okay sir, available naman yung mga stock na na gusto kong i-short. Okay, proceed na tayo dun sa proseso. So malamang sa Pilipinas, same lang naman to. Ang possible na sa mga platforms natin na makita sa susunod, well, pwede magkaroon ng konting variation pero tatandaan nyo, pag gusto ko kasing bumili ng stock, gusto ko mag-execute, ito yung pipindutin mo, this buy button. So medyo maliit lang, pagpasensyahan nyo na, pero ito hopefully nakikita nyo. Nakalagay dito ay meron tayong buy and then we have sell. Syempre normal yan sa mga buttons natin sa COL Financial o sa mga broker natin sa Pinas, ay yung usual na nakalagay. Ngayon, sa tabi, may makikita ka short and also cover. Okay? Ito yung binabanggit ko ulit-ulit kahit dun sa part 1 natin. Minsan kasi sa broker, wala nang nakalagay na short tsaka cover. Ano na yan? Understandable na pag gusto mo mag-short, ang pipindutin mo na lang is itong sell. Hindi mo na kailangan ng ibang button. Pero kung sa broker natin sa Pilipinas ay biglang magpalit, magkaroon nga tayo ng short and cover. So pag magte-take ka ng short, para makapasok ka dun sa stock na ang tingin mo ay babagsak na, let's say, at this point of time, nakita mo babagsak siya, yan. Ang pipindutin mo dyan ay short. Kung wala naman ito, kung wala itong dalawang ito, ang pipindutin mo syempre is sell. Mauuna yung sell before you buy. Ayun, tatandaan niya, pag nag-short tayo pag gusto nyo mag-take ng short position dito, ang pipindutin mo hindi buy. No, kung ang direksyon na nakikita mo sa kanya ay pagbagsak, pipindutin mo is either sell or short. Okay? And then, pag gusto mo nang umalis sa short position mo, let's say, panalo ka, o kaya talo ka, tinamaan yung stop mo, you're going to press buy or cover para maka-exit ka ng posisyon. So, ayan lang na yung basic. Dahil wala pa nga tayong alam na update at hindi pa available itong shorting ngayon, currently, dito sa Pilipinas. At sa susunod na linggo pa yan, God willing. So, titingnan natin kung makakapagawa tayo ng additional content na mismong broker sa Pilipinas ang ating susubukan na i-short. Pero ganyan tumatakbo ang shorting mga kaibigan at hopefully, na-gets nyo naman yan. At siguro ang susunod na rito, kung gusto nyo pang ituloy ang video na ito, ay yung explanation ko kung paano ko nakuha itong ating mga trades. Ito yung gain natin ng $1,000 na yan at itong $1,200 na ipapakita ko sa inyo yung live recording dito sa trading room kung paano natin i-navigate yan. May mga guhit-guhit dyan, may mga commentaries. So kung gusto nyo nga yung mga commentaries na yan habang nagtitrade, may guidance tayo. At gusto nyo matuto pa ng mga strategies, pwede nyo namang i-check dun sa aking website, itong ating Ascension. So anyway, dulo ng video na to, yun, paraffle na muli tayo. So mag-comment lang din kayo sa baba para makasali kayo sa raffle. Proceed tayo dun sa recap video. Hayaan lang natin siyang gumalaw ngayon. So I think pwede akong siguro SPY na lang iti-trade. Kasi kahapon, hindi may nangyari. Mas naging readable yung market. So, syempre, for SPY, tingnan natin kung magkakaroon ng flag to. After this wide range candle, below 463. Malakas yung Qs, pero yung SPY nga yung bandayan natin na maglalag tayo. So, kailangan niya mag-retest dito sa 10. And makikita na yung rejection, of course. But we're still on the green side. At yung Qs natin nasa 0.60. Again, ito yung trigger natin nasa 3592 pa. Malakas itong recovery na ito. Kaya babantayan muna natin. Yung mga naglalag na Nvidia. Order partially filled. Order filled. Kaya ito Nvidia. Itong SPY pwede na ito. So, ang stop lang nito, yon sa highs kung kukuha kayo. Naghahanap lang ako ng mga lag pa kasi halos lahat nasa taas pa rin ng VWAP eh. So, anyway, pag nagte-take tayo ng mga, taas-taas ng VWAP nag-short, that is an aggressive entry. Aggressive entry yan. Ganyan ito, tumalbog din. So, hintay tayo ng price trigger. Again, below 436. Tapos nearing close dapat. Ito, tumatalbog pa eh. Majority nagtalbogan ng VWAP.
I'm going to watch Tesla. Mukhang ito na yung pagsisikip ni Tesla. Going to take short on Tesla. As long as below 50. Pwede yan. So kumuha ko ng short on Tesla. Pwedeng sa high yung stop pero gawin natin risk references right here. So natitira Boeing for long. Okay. So yung Tesla under pa naman siya ng resistance yesterday. Kasi itong Nvidia above resistance yesterday. So it's going to be tricky. So still I'm consider this na na aggressive entry kasi yung market naman natin is nasa taas pa. Nasa taas pa ako ng key level Hindi pa siya nag-break below. So aggressive entry yan on Tesla. Boeing ito na-miss ko tong trade na to. I think kaya niya i-challenge yung kahit overshoot ng 200. Kasi yung Dow Jones natin ngayon, sa bagay laggard pa rin Dow Jones. So pinakamalakas pala natin is yung Qs. But yesterday hindi siya kasi masyadong gumalaw na malaki. Wala masyadong special move. So ang hinihintay ko ngayon kung short, kung sino ngayon mauuna below VWAP. Si Tesla lang kasi below, ito si Nvidia. Bumalik na rin. Pero wala pa nagko-close. Si Tesla lang nag-close below. So from here, medyo sharp yung drop ng na to ng Qs. So Order filled. pagka nagkaroon ng break below, saka ako mag-move ng ng key level. But still, ito pa rin to sideways. Kasi 435, 1 point pa rin to. Just like yesterday. Ito talaga yung tema. And binalikan niya lang yung high ng ating PPI kanina. So wala pa masyado special dyan. Bounce pa si Tesla. Ito Apple, okay din to for short because of the daily. Pero kakabalik lang ng VWAP. So ito Apple, Nvidia, Tesla medyo wag lang siyang magko-close ng malakas above 268. So Nvidia, wala kay Nvidia yung ito kasi yesterday's high crack guys Pwede pa rin naman mag-retest yan. So important level kasi ito kaya tingin ko makunat Pero once mabutas yan, that's crucial. Ito ang mitigation pwede sa 268 on Tesla. Pero tingnan ako may strong close above that bago ko exit. So market natin, maganda tong kandila na to So ito, ayoko mag-close yung Tesla candle na to ng strong. Maganda kung may rejection from here. Kasi pag nag-close pa yan ng strong, may pagkakataon na baka short on resistance siya. I-challenge siya pa tong resistance area. Si Apple ang nagtuloy. So hindi mo na akong papagpag kasi close below 268. Pero yan, pwede na i-market order to. 268 na yan. Especially pagka nag-close pa yung spine ng strong ngayon. Itong candle na to, this is going to be crucial. Next, 2 candles. Pagka nag-close above 436.24, it's crucial for SPY. Tesla, pwede tayong mag-add dito. Pero yun nga, mag-add na lang ako pagka below 36 yung SPY. Kasi medyo lumalaban-laban siya. Tingnan natin magandang close kay Tesla rito. Kasi PCL to Pero yung market natin, this is strong. Buti hindi sumaba yung Tesla. So for short, yun, same pa rin. Yung Apple, medyo na rin to. Toward short and Nvidia. Yun, buti gumunaw na itong Tesla. So for Tesla, tingnan natin kung kaya yung fill gap. Kasi pagka nag-drop yung market to create a new low, tingin ko magko-continue yung yesterday's weakness after mahit yung 371 kahit yung Qs. So ako, I'm gonna hold a bit longer. Pero yun, kahapon, hindi nag-pay off yung hold longer. So nasa inyo ngayon kung mag-unload na kayo ng tranche yan kay Boss Marcelo. Pero yeah, again, it's still too early. So hayaan ko lang muna yung trade na ito. Kasi kailangan mag-pay off ng malaki-laki ng trade ko na ito on Tesla. Sa low volatility pa rin tayo. Again, 1 point lang yung ginagalawan natin guys. Ano ba yan? Nauna pa si Apple. So, palag-palag na to. Kaya natin kung kayang abutin. Ito, na to may key level na rin kasing pwedeng talbogan dito si Tesla. So, this is our first TP area. Pero tingnan natin kung kayang umabot ng 263 for fill gap. Kasabay ng market kung magkakaroon ng continuation ng weakness to. I'm just going to hold a bit. Hodol lang, hodol. Lahat pa naman halos sila sa watch ko is green. So, hintayin ko mag-turn into red to. So, 1 point drop. Sakto yan sa 263. So, tingnan natin from here kasi nag-create na new low yung, yung SPY.
Kung from here ay magko-consolidate na tayo, ito retest. Kung magkakaroon ng lower high o flat consolidation ng continuation itong momentum. So far, yung nag-react is Apple and Tesla, pero mas malakas yung Apple eh. Oh. Order partially filled. Kasi nga sa daily nito, maganda siya. Yung Nvidia hindi pas nagbe-break yung lows. Hanap ako ng mga nag-break na yung lows. AMD. So, puntahan ko sa AMD. Mas malakas si AMD bumagsak. Wala pa naman sa fill gap to mga to. So, tayo natin. I think mataas na may chance natin mag-fill gap kasi bumalik na tayo sa opening price. So, bumalik ka ng opening price at may mahabang wick dun sa taas. Lakas pa yung selling. And most of the stocks is new low naman. Order filled. Yan, ang continuation. Let's go. I'm going to sell my Tesla kahit 264. Tingnan natin kung magkaroon ng new low. Pwede ko nang palagan yung new low. SPY is continuously moving lower. So, medyo na-stuck yung Tesla. Meron siyang strength na pinapakita dito. Again, if you want to unload, you can unload now. Pero ngayon, nag-create na new low. Pwede rin natin i-move yung ating stop doon sa wide range ng drop. So, this is the breakdown. This is the wide range ng breakdown momentum candle. So, ayan ang ating key area. So, scratch trade na mangyayari dyan. Magbabalik sa area na yan. Nag-create pa ng new high eh. So, pero depende. Dapat mag-close below para maging flag pa rin to. 2 candle consolidation. Pag nag-3 candle, mas mataas yung chance na mag-retest pa itong mga to. Karoon tayo ng retest. Yan. Maganda yun. Ni-reject eh. Oh. Order partially filled. Dapat hindi na umabot dito. Order filled. Okay, for Tesla, tignan natin. Pagka nag-close above 265 yung kandila na to, or pag umabot ng 265.50, sell ako ng kalahati. So I want to see Tesla lower at 263. Pag mag-close above 265, I'm out. Half. Nice. So it's rolling down. Okay. So wala ko ibebenta. So dito sa candle naman ito, pag nag-265.50, half. Pero maganda na yung consolidation na ito. Kasi this is a strong consolidation towards the downside. Now we want to see it fill the gap at 263.75. Nice. Yan, gusto natin makita. Ayaw natin makita mag-close above 60. Pag nag-close above 60 to, ga-unload na rin ako ng half. Kasi magmumukhang support yung 60. Okay, I'm going to sell half. Nangyari, nagbabag na naman tong options ko. Kailangan. Babag na naman siya. Ano na ma-execute. Teka, ano nangyayari na naman din eh. Babag yung options. So anyway, I sold half. At ano na tayo. Goods na rin ako sa isang trade na to. Pero i-hold ko longer yung remaining. Okay. So, natitira na lang na good for long kasi meta natin kumurba na rin eh. One of the strong stocks sana, ito rin, meta. So, wala. Hindi siya strong. Yun. Malapit na tayo. Ito na yung fill gap ng Tesla at 263.
Pero tingin ko dahil strong yung consolidation na to towards the downside, meron pa tayong natin kung 263 flat kaya niya. So 1 point pa. Let's wait. 1 point pa. Let's just hold this trade. So 1 is to ilan na to? 1 is to 3. Natin kung optimistic kaya pa mag-hold mahaba-haba, baka we can revisit 261 on Tesla. Pero yun, if you're expecting a pullback day, flat day, yan, pwede na rin kayong mag-unload. Pero dahil na-unload ko na yung kalahati, I'm just going to hold. Better, pag nag-drop na siya ng malakas sa 263, pwede na ako mag-exit noon. Order partially filled. Order filled. Sasaktuhin ba nito na fill gap? Konti na lang eh. Kasi may momentum pa tayong candle, kaya ayaw pa mag-sell. Ang pwede natin gawin dito sa momentum high. Move natin na yan. Momentum high. Diyan yung stop. But I think we can see more continuation. Grab here. So close above ano na to, PCE siya 264. Pwede pa rin, pero may meeting pa kasi ako mamaya. I have to close this trade. Meeting kasi ako ng 10. Okay na ako dito. Ay. Again, pwede pa tong trade na to. Magre-recap lang muna ako para may questions din kayo, mai-drop nyo na. At yun na nga, hopefully, meron man kayo natutunan dyan. At syempre, bago tayo magtapos, sisimulan muna natin tong raffle kung sino na ang nanalo ng ating trading shirt. So, simulan na natin. Syempre, required lang naman dito, nag-comment kayo at subscriber kayo, of course. So, Boss Burns Jose. So, familiar sa atin, si Boss Burns to. Napakaswerte naman. Good trade, sir. Keep on sharing yan. Salamat sa iyo, Boss Burns. At syempre, i-email mo lang ako. I-check mo ang ating description. Nandun na aking email. Pabigay na lang ang inyong detalye para maipadala ko ang t-shirt at syempre yung iyong shirt size. So congrats kay Boss Burns. At syempre mag-comment lang kayo dyan sa mga susunod na raffle pa. At yung mga bago nating designs ay ilalabas na rin natin yan. At maraming salamat ulit syempre sa inyong lahat guys. And good luck sa inyong trade. God bless everyone. Thank you.